What up mga solid subscribers, no? So, kamusta kayo guys, no? Pahupa na po yung panahon ngayon, no? So, pahupa na siya as in, no? So, ano tayo ha? Medyo wag tayo makampante kasi meron pa pong papasok, no? Yung, ano yun, Dante ba tama letter D yun? Nag-U-turn daw siya guys, no? Tama ba nag-U-turn? Basta ayun, nakibalitaan natin guys, sa isa mga, sa balita guys, no? Nag-U-turn daw po siya, no? So, meron pang pasok na isa guys, no? Ewan ko lang kung nag-land na po siya sa atin, nag-landfall na po, no? Kung mapanood nyo itong video to, no? Baka nag-landfall na po siya. Pero kanina guys, umaraw na eh. Nasilayan na po natin yung araw guys, eh, no? Pero hindi pa siya to the point na talagang alam nila, yung talagang maaraw na siya all throughout, no? Kasi ngayong gabi guys, no? Ito, halos kakauwi ko lang din po, no? Tapos ayun, yung ulan is talagang uulan tapos biglang hinto, uulan tapos hihinto, no? So hindi siya consistent, no? Kaya ayun guys, no? Kaya kahit anong mangyari, magdala pa rin kayo ng payong kahit anong mangyari, no? Yun po yung pinaka panlaban natin sa mga ganyang klaseng sakuna guys, no? Kaya mga ulan guys, no? Panlaban natin yung payong natin, and syempre vitamins, always drink your vitamins po talaga guys, no? Yun, na sobrang laking tulong kahit sa akin guys, vitamin C, no? Ang iniinom ko po ay, grabe oh, nag-promote eh, no? Ito yung iniinom ko guys. Yan. Kirkland, oh, yan. Ito yung iniinom ko guys, Kirkland. Good siya guys, solid siya. For me, okay yung epekto niya sa akin, no? Duwati kasi guys, palalo na pag gantong maulan, no? Ang bilis ko magkasakit. Sobrang bilis ko magkasakit po talaga. Guys, hindi sponsored yun, share ko lang po sa inyo, no? Kasi mas mura siya, no? Sa SNR namin siya nabili, no? Kaysa po sa binibili ko dati ng mga vitamins. Siya, for 1,200 ata or 300 or 400, 500 tablets na po siya, no? So halos goods na siya for almost 2 years na po guys, no? Ganun siya ka-solid guys, no? Yung iba kasi guys, 1,200 tablets parang around ano lang yan, ay 1,200 around ilang buwan yun, basta parang 1 year lang po yata sa iba yun, no? Or 1.5 mga. So mas sulit na siya para sa akin, no? So ayun guys, share ko lang sa inyo guys, no? Okay, ito guys, panoorin po natin itong video na to, no? Ito po yung video ni Miss O guys, no? Very big shoutout po syempre kay Miss O, no? Ito po, US and Canada producers share SB19 thrill attitude behind the camera, no? So ito guys, no? I think may explain dito kung gaano ka talaga kasolid ng SB19 guys, no? Solid ang pagtatag guys, ha? Yung pagtatag documentary, kung siya hindi pa nakapanood, panoorin nyo na po, no? Yun, nire-watch ko ulit kanina guys, na. And ayun na, solid siya. May kita yung mga behind the scenes, like meron pa nga mga moments doon is naiyak si Stel, sobrang na-touch talaga siya kung paano siya ma-inspire, kung paano trumabaho din yung scouts, no? And then yung yan, nalulungkot din siya kasi hindi na niya nadala yung scout sa ibang bansa, and sooner or later, di ba? As in yung progress nila. And then behind the scenes, no? Meron tayong mga taong hindi nakikilala pero sobrang laki ng ambag po pala sa SB19, no? Panoorin nyo guys, napaka-solid, no? Yan, napaka-solid ng documentary na yun guys. Okay, let's go. Panoorin po na itong video ni Miss O. Okay. US and Canada producers of SB19 concert shares their real attitude behind the camera. We can definitely say that SB19 simula at wakas era has cemented their name as one of the most successful and leading OPM artists with a lot of historic firsts in the music industry. But even with all of these achievements and milestones, you would never ever hear complaint against them, especially about their attitude. In fact, their promoter and producer in US has shared her statements with Abante News Online. In an article, "Di mayayabang SB19 binakbakan ng papuri," it says, habang lalong sumisikat nga raw ang grupo ay lalong nagiging mabait ang mga ito. Baka sabihin nyo, nag-vitamins ako ng gabi, no? Hey guys, ano kasi ako guys, no? High blood, no? Let's go. So, nag-maintenance ako. Sa ngayon, ha? Pwede naman siya itigil, no? Depende sa doktor, guys. Pwede ko na siya itigil. Pero sa ngayon, pinapainom pa niya ako. Sabi niya, sooner or later, pag nag-normalize na yung BP ko, no? Pwede ko na po siyang hinto, no? So, ngayon kasi, wala, sarap kumain, eh. Lahat ng mga taong tumutulong sa grupo ay na-appreciate raw ni Nestel, Felipe, Justin, Josh, at Paulo. Guys, no? Sa mga di ba napanood, panoorin nyo sa Netflix talaga. So, sobrang solid behind the scenes talagang SB19, no? Iba sila guys, like pag nakasama mo sila, base doon sa napanood ko talaga, no? Although naalam ko na rin, no? Syempre alam niyo naman ang history namin, no? Ni Stel, no? Alam ko yan, no? Sobrang parang tropa mo lang sila pag nakasama mo, no? Para silang normal na tao. Tao sila guys, tao sila. Pero alam mo yon,
yung pakitungo nila sa inyo, walang halong celebrity, like kunyari hindi kayo papansinin, like kunyari pa-star sila, ganun. Hindi po ganun ang SB19 behind the camera, no? Sobrang appreciative talaga sila sa mga taong nagtumatrabaho or nakakatrabaho nila behind the scenes, sa mga taong talagang sumusuporta talaga sa kanila, no? Magaling naman sila makiramdam, guys, kung yung tao nakapalibot sa kanila is talagang same ng attitude or mas higit pa sa kanila yung trabahong binibigay, no? And as in, yun, alam nilang SB19 yun, no? So far, guys, no, kung ano ang binibigay ng SB19, no, ganun din po talagang binibigay ng mga staffs, ng mga talents, ng mga dancers, no, na nakapalibot sa kanila, no, or vice versa, guys, no. Kumbaga batuhan lang sila ng energy, batuhan lang po sila ng kanilang energy, ng kanilang kanilang pakikutungo sa isa't isa, na, di ba? So, ganun lang po siya, guys. Napakasolid na SB19, maniwala kayo sa akin, behind the scenes. Actually, sa San Francisco show nga nila ay sobrang puring-puri ng mga nakasama nila ang 5 miyembro ng SB19. Hindi nga raw ipinaramdam ng 5 sa mga nakasama nila sa kick-off show nila sa Amerika na pa-importante at sikat sila. Normal lang daw ang mga ito at grabing magpasalamat sa mga nakasama nila roon. Sobrang low profile nila, guys, maniwala kayo sa akin, no? Sobrang low profile nila, no? Hindi ko pa na-meet in person sila Pablo, si Justin, si Ken, no? Si Josh, na-meet ko na siya in person, pero hindi ko siya talaga totally, nung Seon Days nila, hindi ko siya talaga totally nakakabatian. As in, nakikita ko lang siya kasama nila, Jelu, nila Stel, no? Si Stel at saka si Jelu talaga close ko dun, as in, no? Nangyara, no? As in. Pero kasama na sila Ate Candy, yan, sila Ate Carla, no? Sila, marami silang mga kagrupo pa, guys, no? Sila yung mga close ko po talaga dun, no? Kaya, ayun, guys, hindi ko pa man sila na-meet, pero alam mo yun, yung 2 tao pa lang na yun, guys, solid, guys, napaka down to earth po nila, napaka talentado nila, pero kung paano nila kaituring, as in level lang, no? Lalo na yung trainee days ko talaga. Tapos si Stel nagtuturo sa akin, guys, nung time na yun, trainee days ako sa dancer, no? Si Stel na nagtuturo sa akin, no? Parang siya kasi yung kanang kamay ng koreo namin, no? Napakabait niya po talaga, guys, as in, sobra, grabe yung patience niya. Pag hindi mo makuha, is-simplify niya yung explanation niya hanggang sa maintindihan na po talaga. Ganun kasolid si Stel, guys, no? Napakagaling, grabe yung patience niya. Grabe rin yung, doon makikita, guys, yung yung passion niya towards sa pagsasayaw. That time, pagsasayaw, no? Iba yung passion ni Stel po talaga. Talagang gustong-gusto niya yung ginagawa niya, no? Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, may inip ka, as in, hindi mo ituturo na maayos yan, no? Kasi, pero syempre, since gusto mo yung ginagawa mo and since gusto mong i-share yung knowledge mo, no, gagawin mo lahat para matuto yung taong nakapalibot sa iyo, no? So, ganun yung attitude ni Stel. Si Josh kasi sinabi ko sa inyo, hindi ko siya talaga totally nakakasama. I mean, nakikita ko lang siya kasama nila, pero hindi ko siya nakakausap, no? Nung Seon Days nila, no? Yun. Hindi ako guys, ha? Hindi ako nag-Seon, guys, ha? Ano lang, si Stel kasi sa STI, no? Nakagrupo ko yan sa STI before, no? Hindi man kami nagkasabay sa competition, pero alam mo yun, every time nag-training din sila, no? Kumbaga, isa lang kasing grupo namin, no? So, yan. Darling, ganoon talaga sila kababait. Kaya silang 5 ang bias ko. Eto ang sabi ni Miss Anna Puno, the promoter and producer in their US concert. Meanwhile, their Calgary producer also said, ang dami ko nang nakasamang artists, but these guys are the most humble persons I've ever met. And with this, we have really stand the right people. Wala na nga tayong masasabi sa talento at galing nila, wala pa tayong masasabi sa kanilang mga pag-uugali at pagkatao. Iba talaga kayo, SB19. Yan, yung kasi yung maano talaga ng SB19, yung mahanda nila sa no? And meron pa nga doon, guys, no, sa pagtatag, last na to, guys. Hindi ko na-spoil, no. Every concert nila, no, mas pinaprioritize nila, guys, yung fan serving po talaga, guys, no. Talagang hindi pwedeng mawala yun, no. Kumbaga, nailatag na po ng director nila, no, yung lahat ng program, pero lagi nila isisingit, hindi pwedeng mawala ang fan serving, So, ganun sila appreciative po talaga sa mga fans. Kaya, ayun, solid talaga ng SB19, no, doon pa lang sa attitude nila na yun. And kung titingnan mo kasi sila, guys, alam mo yun, like, itong nakikita ko sa SB19, to be honest with you, guys, ang nakikita ko sa SB19, aside from the other people groups or artists or kung anong nakita mo sa kanila, like, itong mismo eksaktong to, itong picture na to, itong video na yan, kung paano sila umarte, kung paano sila makisalamuha sa tao, no? Kung paano sila makipag-usap, kung paano sila on screen. Guys, ganun talaga sila kahit saan
man sila magpunta guys, no. Ganun sila ka-solid guys eh. Meron kasi ibang mga artist na alam mo yon, iibahin nila yung attitude nila. Iibahin nila yung attitude nila para, alam mo yun, magkaroon sila ng image, no. Which is for me, mali yun. Mali po yun guys, no. Mali yun. As an artist, dapat, oo sige, meron ka mga bagay na hindi mo pinapakita, pero nilimitahan mo yun. Kunyari, syempre, in public, hindi ka pwedeng gumawa ng mga gantong bagay. Like, kunyari, kung palamura ka, hindi ka pwedeng magpakita in public yan kung ano ka, kung isa kang sikat na personalidad. No? Hindi ka pwedeng palamura dyan na mura ka na mura kung talagang palamura ka. No? So, ayun, pwede mo limitahan yun. Pero yung attitude mo na makulit, yung character mo na makulit, yung character mo na kalog, yung character mo na talagang playful, friendly, wag mo alisin yun kasi yun ka eh. Ilimitahan mo lang yung mga alam mo yun, yung mga side talaga na alam mo, hindi mo talaga pwede ipakita in public kasi syempre, sa mga kabataan na manonood sa'yo, nasusuporta sa'yo, no? Ayaw naman natin na yung mga negative side mo is maano nila na. Pero yung ganyang mga attitude nyo na, alam mo yun, napaka-positive naman. Pero magpapaka-plastic ka, tapos ganto ka, formal ka, tapos magiging ganto yung attitude mo sa stage. Or on screen, no? Gagawin mo yun para lang maganda sa paningin. For me, it's a no-no for me yun guys. It's a no-no for me. Hindi siya tama, no? Mas okay yung ganito na nakikita mo sila kung ano sila, yun din sila off-cam guys, no? So ayun, yun lang gusto ko lang sabihin yun, no? Na kasi talagang nagsiset ng example po talaga SB19, no? For me, 5 to 10 years from now, talagang mamayagpag pa po talaga itong SB19. Matagal po ang karera nila, maniwala kayo sa akin, hindi pa to agad-agad. Kung patuloy yung gantong klaseng work ethic nila guys, no? Tuloy-tuloy pa to, no? Kaya supportahan natin, sobrang deserve ng SB19 yung suporta po natin, no? So yun lang guys, maraming salamat, no? So this is Boy the Ben signing out. Peace. Let's see.